Nasa sa tao po ang pagpaplano, nasa sa Diyos po naman ang kasagutan. Malaya po tayong mangarap. Malaya po tayong mangarap ng kung anong gusto natin. Malaya po tayong magkamit ng anumang gusto natin. Pero lagi po natin tatandaan, anuman daw po ang ating pinaplano sa ating buhay, ang kapasyahan po palagi ay nasa Panginoon. Kaya ang magwawagi sa uli, laging ang Diyos. Kaya kapag po tayo ay nabubuhay ng naglilingkod sa Panginoon at tayo po ay sumusunod sa kalooban ng Diyos, tandaan po natin, magtatagumpay po tayo sa anumang ating mga balak sa buhay. Ngunit kung tayo po ay mabubuhay ng ayon lamang sa ating sariling kakayahan, sa ating sariling talino, sa ating sariling kagustuhan, at hindi po natin ito sinasangguni kung kalooban ba ng Diyos, tayo po ay mauwi lamang po sa pagkabigo. Kaya po napakahalaga na alam po natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Ang sabi po sa aklat ng Santiago 4:15. Ang sabi po ay ganito. Santiago, Kabanata 4, talatang 15. Babasahin ko po at makinig na lamang po kayo. Sa halip ay sabihin ninyo, kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito o iyon. Abanti po tayo, atras po tayo sa 13. Makinig kayo sa akin. Santiago 4:13. Makinig kayo sa akin, kayong mga nagsasabi ngayon o bukas ay pupunta kami sa ganito at ganoong bayan. At isang taon kaming mananatili roon. Mangangalakal kami at kikita ng malaki. Hindi nga ninyo alam kung anong mangyayari sa inyo sa araw ng bukas. Ang buhay ninyo ay parang usok lamang, sandaling lumilitaw at agad nawawala. Sa halip ay sabihin ninyo, kung kalooban ng Panginoon, mabubuhay pa kami at gagawin namin ito iyon. Ngunit kayo nagmamalaki at nagyayabang at iyan ay masama. Ang nakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. So malinaw po dito na may example po si Santiago na may isang mangangalakal na nagpaplano na pumunta sa ibang bayan upang mangalakal. Ano po? Isang taon daw po silang mananatili doon. Kasi po noon, walang kotse, walang motor. Opo. Kalimitan po noon ay lakad, kabayo, o bangka, pero walang makina, may layag. Kaya po napakatagal po talaga ng kanilang paglalakbay. Ay ngayon po, hindi na po. Pag pumunta ka po ng Manila ngayon, mamaya din nandito ka din hapon. Po ba? Alam niyo po ba kung anong pinakamahirap na trabaho noon? Yung kartero. Alam niyo po kartero? Tagahatid na sulat. Opo. Halimbawa, ihatid ko yung sulat sa Real ngayon. Maglalakad lang ako niyan. Opo, ay kung kailangan ang sulat ay ihatid niya ngayon, sa layo po ng Real, ay gabi na po dadating. Ay ngayon po, hindi mo na kailangan, iti-text mo na lang eh. Ay! Marites! Alam mo ba yung kapitbahay mo ay nandyan sa Real? Ay, nauna pa. Paalis pa lamang yung taong binabalita niya, nauna na ang balita. Ganun po tayo ka-high-tech ngayon. Diba? Sasabihin nung tinitext mo, wala pa naman. Ay, hindi, nasa biyahe pa. Nauna pa. Samantalang noon, kapag may padadala ka sulat sa kamag-anak mo sa ibang bayan, talaga pong, halimbawa may sakit, may papadala na sulat. Bago pong makarating nun sa padadala na sulat, ay nailibing na po yung may sakit. Sa ngayon, naghihingalo pa lamang. Talagang, nandyan ang may text na. Di po ba? So, ang sabi ni Santiago, ay inahalin tulad po niya yung mga ngalakal ng maraming plano, maraming gusto magpayaman. Ang sabi niya, hindi daw po tama na sa marami nating gusto ay hindi kasama ang Panginoon. Ang dapat daw po natin gawin ay kung kalooban ng Diyos.
Alam niyo po yung mga taong mga magagaling, matatalino, mayayaman, pag wala sa Panginoon, talagang napakarami pong plano sa buhay niyan. Talagang piling na piling po nila pati, maaabot nila. Kasi nga po, may kakayahan sila at may kayamanan sila. Ngunit, lagi nating tatandaan sa anuman daw po plano natin sa buhay, ay laging kasama ang Diyos. Oo, maaaring tatagumpay ka dahil nga po may kakayahan ka eh. Pero ang sabi, alam mo daw ba mangyayari sa araw ng bukas? Sino pong nakakaalam sa inyo kung ano mangyayari bukas? Alam niyo po ba kung ano mangyayari bukas? Oh, hindi. Hindi nga natin alam, baka sa pagtulog natin minsan humihinto ang orasan eh. Wala tayong pakialam. Di ba? Basta ang alam natin, matutulog tayo. Wala ka ng pakinom. Pagising mo sa umaga, alam mo ba nangyari? Di ba? Wala daw po nakaalam. Kaya kung tayo may mga plano sa buhay, may mga gusto tayo sa buhay, may mga gusto tayong maabot sa buhay, kailangan daw po sabihin natin kung ito'y kalooban ng Diyos. Ay, ako'y magtatanim ngayon kasi umuulan-ulan pa. Sigurado sa tag-init, sagad na sagkat ang buhay niyan. Ano po? Ang sabi sa Biblia, kung kalooban ng Diyos. Ano po? Tandaan po natin, anumang ginagawa natin, kapag kalooban po ng Diyos, pagpapalain tayo ng Panginoon. Maglalaba ako ngayon kasi ang init, sigurado mamaya tuyo yan. Ay biglang umulan. Hindi mo nga alam ang kalooban ng Diyos eh, di po ba? Malakas pa ako ngayon, okay lang gawin ko ang ganito, ganyan. Hindi nga po natin alam kung anong mangyayari sa araw ng bukas. Yung kakilala ko nga eh, naikwento sa akin nung kasakit ko sa jeep kagabi eh, namatay na daw eh. Oh. May sakit daw sa baga, nahirapan daw huminga. Pero hindi inuubo yun. Hindi pala lahat ng may sakit sa baga, inuubo. Wala akong nadinig na inuubo. Hindi inuubo yun. Tibing tulog. Ba, siguro yung nagising at nagwala, di namatay siya. Ano po? Pero isa lamang po ang sanhi niyan, dahil sa bisyo. Dahil sa kapabayaan sa sarili. Ano po? Kaya po siya ay nagkasakit. Kaya mga anak ng Diyos, wag po nating pababayaan ang ating sarili. Kung tayo masipag, magpahinga po tayo ng tama. Hindi yung pagod ka maghapon, maliligo ka. Ano? Iingatan po natin ang ating sarili. At anuman daw ang ating mga plano sa ating buhay, ang sabi ng Panginoon, kailangan po isama natin siya. Isama natin ang Diyos sa ating buhay. Kaya kung mayroon man tayong gusto ngayon, sa ganitong taon, gusto ko ganito ganyan, kung kalooban po ng ating Panginoon. Sapagkat pakatatandaan po natin, nasa sa tao po ang pagpaplano. Ngunit nasa sa Diyos ang pagpapasya. Ang sabi sa aklat ng Mateo 26:39. Mateo 26:39. Ang sabi po ay ganito. Lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama, kung maaari po ilayo ninyo sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang masunod. Yan. Nang ang Panginoon ito'y malapit ng ipako sa krus, siya po ay nanalangin sa Gethsemane. At ang sabi niya, kung maaari po Ama, ay ilayo niyo po sa akin ang kupang ito ng paghihirap. Ngunit anong sabi niya? Hindi po ang aking sarili ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kailangan po sa buhay natin, laging kalooban ng Diyos ang masusunod sa atin. Hindi po yung gusto natin. Kapag ka po may gusto tayo sa buhay, ay ipanalangin po natin, Panginoon, kalooban niyo po ba ito? Gusto ko, Panginoon, pumunta ng ibang bansa para po naman guminhaginawa ang aking buhay. Gusto ko pong mag-abroad para kumita po ako ng malaki at guminhawa ang buhay namin. Ano po? Ngunit, dapat ay naayon sa kalooban ng Diyos. Kasi kapag umalis ka sa ibang bansa nang hindi kalooban ng Diyos,
Pag alis mo, puro ka utang. Pagbalik mo, wala kang pambayad. Ayun ang malupit dyan. Oh, may kilala nga ako, nagkapatid eh, pag-uwi ng utang ng bigas eh. Para lang may pagkain ng kanyang pamilya. Pagkalooban ng Diyos, tandaan po natin, kahit saan po tayo pumunta at anumang gawin natin, pagpapalain po tayo ng Diyos. Bakit? Dahil hindi naman po hihiyain ng Diyos ang kanyang mga anak na nagtitiwala sa Kanya. Ang Diyos po ay tapat. Kapag tayo po ay nagpatuloy na magtiwala lamang sa ating Panginoon, tayo po ay pagpapalain ng Diyos. Dito po sa uli, sa Filipos 2:7. Filipos 2:7. Sabi po ganito, sa halip kusa niyang binitawan ang pagiging kapatay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa krus. Tulad po ng ating Panginoong Hesus, kailangan din daw po natin maging mapagpakumbaba. Di ba ang Panginoong Hesus, siyang Diyos? Pero hinayaan niya na siya isang pigahin. Baruhin mo, ikaw ang Diyos, sasampigahin ka. Duduraan. Sabi nga din, nginugnud pa daw sa putik eh. Wala namang nginugnud sa putik. Sinampigahan, pinaglaruan, ano po, nilati-lati ko, pinako sa krus, ngunit hindi siya gumanti man lang. Samantalang siya ang Diyos. Abay, sa lugar ng sadil, pag meron ditong dinodiyos ay, subukan mong kantiin. Kantiin mo yung kapitan kung kaya mo. Ba? Pero hindi po siya Diyos. Patandaan natin. Pero ang dinidiyos, wag mong kakantiin yan. Subukan mong kantiin yung dinidiyos ng mga tao. Pag sinabi kasi dinidiyos ng mga tao, kinatatakutan yan. Sinasambayan. Kinatatakutan. Iginagalang. Ano po? Ay ang Panginoon, Diyos talaga. Pero bakit hindi siya man lamang gumanti? Abay, salamat nga sa Panginoon, hindi ako naging Diyos eh. Ay, kung ako naging Diyos, pipilipitin ko mga leeg nila. Ano po? Baka sila ang bibitin ko pati walik sa krus. Kaya salamat sa Panginoon, hindi ako naging Diyos. Pero ang Panginoon nagpakumbaba. Yun daw po ang dapat natin gawin bilang mga anak ng Diyos, maging mapagpakumbaba po tayo. Na kung ano man po yung mayroon tayo, ano man yung ating kakayahan, gamitin po natin sa tama. Hindi yung matignan ka lang ng masama, ay talagang gusto mo nang manghagay. Natignan lang ng masama, nasabihan lang ng masama, ay talaga ipakukulam kita. Ano? Ang tindi. Kaya bilang mga anak ng Diyos ay maging mapagpakumbaba daw po tayo. Ibig sabihin, huwag po tayong malakihin. Huwag po tayong kung sinong siga. Nakita ka na ba ng taong kalamin kung sinong siga? Pagdating naman ng problema, ay iyak-iyak. Aba. Oh. Alam niyo po ba ang taong matigas? Ito po, bibigyan ko kayo ng example. Ang taong matigas, hindi po yan pasigaw-sigaw dyan sa kalsada. Oh, hindi ho. Simple lang yan. Pero subukan mo para malaman mo ang tibay niya. O ba? Pero yung pasigaw-sigaw sa kalsada, ay, lakas ang matapang ha! Ay, galasin po ang tawag dun. Galasin po yun, hindi po yung matigas. Ang matigas na tao, yan po yung, dami ko pong kaibigan. Pero talagang, malalaman mo ang tao matigas pag may problema. Yan. Pagka nakakaya niya mga problema, napapagtagumpayan niya mga problema, diyan mo masasabing siya ay matigas. Pero pag siya pinagmumulan ng problema, matigas ang ulo niyan. Diba? Sino mahinga dito sa atin? Nagwawala-wala, kasi ganito ganyan. Bakit yun nagwawala? Malaki daw ang lahi. Malaki lang ang lahi, pero hindi matigas. Ano ngayon kung malaki ang lahi nila, di ba? Oh. Kaya bilang mga anak ng Diyos, maging mapagpakumbaba po tayo. At saka ang tao pong matigas, professional, yan po'y kahit kanti-kantin mo, hindi po basta-basta lumalaban yan. Oh. Maliban talaga kung kinakailangan. Ako, may kilala pa ako, marami. Talagang mga instructor po yan ng mga karate ay, na combat, mga mortal combat, kumbatan po sila. Hindi po sila pumapatol.
Para lamang pong aso yan eh. Alam mo yung aso? Pag lumalakad ako sa kalsada paggabi, alam ko ang asong kakagat at hindi. Alam ko po ang asong kakagat at hindi. Yung rangaw ng no? Nangaasal lang yun. Bubuntutan ka, ngangawngawin ka. Doon ka mag-ingat sa aso. Kasi danas ko eh. Bigla na lang ako kinutid sa puwet eh. Wala namang tumataon. Pagtingin ko, ang layo na ng aso. Ay talagang nakagayin ko sana eh. Hindi ko naman malapitan. Nung pagtalikod ko, may kinagat na naman ako. Sabi ko, ang talino. Hindi pa kami nakatira sa taas. Aso ni ng abing, hindi ko malimutan yun. May pasan-pasan po akong pako. Bata pa ako ng binatilyo. Hindi ko makalimutan yung asong yun. Kulay brown na babae. Hindi ko makahol. Lalakad ako eh. Bigla akong kinutid sa puwit. Eh, hindi pa ako takot sa aso eh. Habol ko. Hindi naman nagpapaabot. Nung palis na ako, kinagat na naman ako. Doon ko nalaman, ang asong kakagat, hindi ko makahuli. Pero pangiti-ngiti. Ngingiti-ngiti lang sa inyo. Pag nasa loob mo, ngingiti-ngiti. Talaga naman. Pero wag ka. At talagang may kahulugan yung ngiti. Ganon din po sa tao. Ang tao po, kapag po talagang tatahimik lang yan, pasimple-simple lamang yan, ay wag mo na pong susubukan. Pero yung nagmamalaki, kasi ganito kami, ganito kanyan, marami kami, ay hindi po talaga matitibay yung mga ganyan. Kaya bilang mga anak ng Diyos, ang sabi dito, maging mapagpakumbaba po tayo. Ano po? Ano man po yung mayroon po tayo, ay ipagpasalamat natin sa Panginoon. Ipagpasalamat po natin sa Diyos. At wag po nating ipagmalakihan. Sapagkat, ang sabi nga ng Biblia, ang sabi ni Santiago, kung kalooban at loloobin ng Diyos. O Panginoon, itong plano ko po sa 2024. Ako may plano po, may pangarap po ako sa 2024. Sa susunod na taon, isang buwan na lang eh. Susunod taon na. Diba? Matagal pa ba yung susunod na taon? Hindi po, isang buwan na lang. Tulog na lang pala pati. Wala na isang buwan na no? Wala na. Pero ang sabi sa Bible, kung loloobin ng Diyos. Yung inaasahan mo po, kapag hindi po kalooban ng Diyos, hindi po magaganap yan. Opo. Naalala ko nung bata pa ako, binatilyo pa ako dito sa lugar na ito. Mahilig po ako mambato ng buko. Kapag gusto ko magbuko, pinupuntahan ko yung niyog na medyo mababa, binabato ko, laglag yan. May nakita akong niyog, na nakikita ko yung tangkay niya, manipis na lang nakakapit. At talagang malalaglag na yan eh. Pilit kong binabantay ang malaglag po. Isawa na lang ang kababantay, hindi pa nalaglag. Mas nauna pa yung mga matitibay itong tignan. Opo. Bakit? Ang sabi nga, kung loloobin ng Diyos. Kaya ang buhay po natin kapatid, huwag mong sitignan ang paligid mo. Huwag mong sabihin ganyan lang yan. Bagay latan. Puro lang, puro yan. Wala sa akin yan. Daig ko yan. Mas magaling ako dyan. Tandaan mo kapatid, mas magaling ka nga. Pag niloob na Diyos na mas gumaling sa'yo yan, mapapaya ka. Diba? Ano mang kalooban ng Diyos, pag yun ang nasunod sa bawat isa sa atin, pagpapalain po tayo ng Panginoon. Basta ang mahalaga, animan po yung plano natin sa ating buhay, isasama po natin ang ating Panginoon. Huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sabi nga ni Haring Solomon, matakot ka sa Diyos at lumayo sa kalikuan. Ano po? Ay likas naman sa isang tao yung ang tingin sa kanyang sarili magaling kung wala sa Panginoon, ha? Oo. Kung wala sa Panginoon, talagang kala mo kung sino. Ako ganito, ako ganyan, ako ganito, ako ganyan. Ano po? Talaga pong sa experience ko, dami ko na pong natutunan. Nag-aaral pa lang ako ng Bible School, natutunan ko na po eh. Talagang kailangan po nating tayo ay magtiwala sa Panginoon. Kaya yung may mga sakit sa inyo, manalangin kayo sa Panginoon. Kalooban niyo Panginoon, gagaling ako. Po, yung mga wala pang handa sa Pasko, kalooban niyo Panginoon, may ihahanda ako sa Pasko. Oo. Kahit na sabihin mo may pera ka ngayon, kung ayaw ng Diyos na ikaw magkaroon ng handa sa Pasko, baka yung dagingat natin yung iyong perahan. Mawawala yan. Basta kung anong kalooban ng Diyos, iyon po ang masusunod.
Kaya bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay sumunod lamang sa kalooban ng ating Panginoon. Kailangan tayo po ay masipag manalangin upang tayo po ay makasunod sa kalooban ng ating Diyos. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, salamat pong muli o Diyos ng marami sa inyong biyaya, banal na salita o Diyos, na nawa kami ay sumunod po o Diyos sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at kayo po ang mataas sa aming buhay. Kung paano niyo po kami ingatan sa buong isang linggo at magdamag na lumipas, mas lalo tikit o Diyos sa isang linggo aming harapin. Salamat Panginoon, lilipas ang taon na kami malakas, inaangkin namin o Diyos, malakas kami, masaya, masagana, nasasalubungin ang susunod na taon na kasama po kayo. Ilayo niyo po kami sa anumang sakit karamdaman, kapahamakan, kamatayan, gawan, kaway, sa inyong lahat ng kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus. Amen.